In the light of the many calls of the Filipino people for accountability, we should not forget the numerous instances that the second highest officer of the country has skirted away questions and investigations of her anomalous use of confidential funds. In the instance of being questioned by the representatives of the people in Congress, the Vice President, Sara Duterte, has blatantly refused her responsibility to answer to the people. She has continuously undermined the very essence of what public service is all about. Her indiscriminate misuse of public funds without fear of accountability is outright criminal and a perfect example of the betrayal of public trust. Today, we call upon the institution of the Ombudsman to put an end to this mockery of the system of checks and balances as enshrined in our Constitution. We fervently hope that our charges of plunder, malversation, bribery, graft and corruption, betrayal of public trust, and gross violation of the Constitution be upheld against Vice President Sara Duterte, and she at least be called upon to account on hundreds of millions of confidential funds that she plundered. And if she fails to do so, she should no less than be found criminally liable for it. I thank you for your continued support. Alam nyo, I am truly blessed as a politician kasi kahit anong paninira ng mga kalaban sa akin, nandyan pa rin yung taong bayan. Yes. The trust is still The supporters from 2015, from 2016, from 2019, from 2022, nandyan pa rin kayo. At hindi kayo, and then you know how to discern ano yung paninira at ano yung katotohanan. And for that, I am truly blessed. And as I said, I thank you on behalf as well of all my colleagues in the Office of the Vice President. Dahil isa lang naman ako ako lang yung muka ng Office of the Vice President. Pero yung trabaho sa opisina ay ginagawa ng maraming tao. And on behalf of my colleagues in the OVP, we thank you for your continued support and trust in our office. Thank you so much once again for this time with you, and I wish everyone a very Merry Christmas and a Happy New Year. Ang sabi niya doon sa handwritten letter, it was a handwritten letter course through his lawyer, Attorney Palad, na ang sinasabi niya sa kanyang letter ay ginigipit lang daw niya siya dahil sa kanyang mga naging akusasyon laban kay Attorney Harry Roque. Doon sa kanyang, ang sinasabi niya sa kanyang letter is that dahil meron siyang sinampang kaso about land grabbing somewhere in Mariveles, Bataan. Of course, I do not know tungkol dyan sa kaso na yan. But that is the content of his letter. So as I said, it's dated November 17. Course through his lawyer. And then, nung nagkaroon nga ng affidavit, which was notarized November 29, I received that copy of the affidavit. At syempre nakita ko, napakasensitibo, napakabigat ng kanyang mga akusasyon laban, hindi lang laban sa VP, kay VP Sara, kundi meron din siyang mga sinasabi tungkol sa dating Pangulo. Meron siya mga nabanggit na mga personalidad. Meron siya mga nabanggit na mga alleged delivery of big sums of money, mga duffel bags,
yung mga nasa mga sasakyan na mga tina-turn over, etc., etc. And of course, I got curious, I got interested. So I decided to see him last December 8, daytime, 11 o'clock in the morning, there at the BJMP. So in the presence of his lawyer, Attorney Palad, I interviewed him, I asked questions, searching questions. I played devil's advocate doon sa kanyang mga aligasyon sa kanyang affidavit. So inisa-isa ko po yun, yung kanyang mga aligasyon. Although sinasabi niya na meron pa daw po siyang mga iba pang mga alam na isusunod niya in another affidavit. And then, syempre, kasi ako po bilang abogada and bilang dating Justice Secretary, sanay naman po ako na nag-handle ng mga ganitong bagay. Pero dahil nga po mga seryoso ang mga akusasyon, kailangan pong sinusuri ito ng maigi. Kailangan nagiging maingat, lalo na nga po na meron akong sariling personal na experience na yung mga nag-akusa sa akin ay mga laway lang. And then therefore I asked him, meron ka ba na katunayan, mga ebidensya na susuporta dito sa mga aligasyon na may tumawag sa iyo, maski mismo nga si dating Pangulo tumatawag sa iyo, maski si VP Sara tumatawag sa iyo, itong Colonel Nolasco tumatawag sa iyo na instruction ito, i-deliver mo ito, etc., etc. Ang sabi niya, meron daw siya na ebidensya. So sabi ko, I'd like to see that. Before, kung ano man ang pwede kong gawin na makakatulong bago ako to take any action, let me first reserve any judgment. Diba? Kasi gusto ko, pag mga ganito, mga bagay na mga maselan, sensitibo, ay maging maingat. So yun po ang sitwasyon. I stayed there, I think, if I'm not mistaken, for a little over 2 hours. It started my interview of him, na meron namang bantay doon, na guard sa BJMP. There's a CCTV there. About a little more than 2 hours, 11 o'clock, and then umalis kami doon past 1 o'clock. So once, that's December 8, that's holiday. Kidnapping ba yun? Attorney, yung kaso? Ano po ba nangyari noong Well, 2023? Unang-una, hindi ko siya kakilala until dinimanda ko siya for kidnapping. So wala kaming falling out dahil hindi ko siya kakilala from ADAM. Okay. Ang alam ko lang, siya ay na-identify as unang-una, suspect nga doon sa kidnapping na yun. At later on, nung na-recover yung mga biktima ng kidnapping, positively identified siya as being one of the kidnappers. So kung sinasabi niya nakakilala ko siya before at nagkaroon kami ng falling out, that's an outright lie dahil hindi ako mag-associate sa mga karakter gaya ni Ramil Madriaga. I think it's more of falling out with VP Sara kasi daw po hiningi niya yung tulong ni VP Sara when you filed the case against him pero hindi raw siya tinulungan. Ganun po ba ang version na Well, alam nyo, ang pagkakaalam ko lang, hindi siya kakilala ni VP Sara. Kasi alam mo, sa piskalya pa lang yan, ginamit na niyang alabay na yung panahon daw na di umano na nanginap sila, siya ay nag-attend ng isang parallel event ni VP Sara, no? At ako naman, nung nakita ko yan sa kanyang affidavit, pinagbigay alam ko agad sa tanggapan muna ni VP Sara kung talagang kakilala siya, no? At ang sabi sa akin, hindi yan personal na kakilala ni VP Sara. In fact, hindi siya kakilala ni VP Sara. Ang may kilala lang yung isang tao na may koneksyon kay VP Sara dahil galing sa yung eskwelahan kung saan nag-graduate ng law si VP Sara, no, sa San Sebastian Law School. No? So yun ang pagkaka-explain sa akin. Later on, si VP Sara mentioned to me na nagkaroon siya ng threat sa buhay niya and it was coming from Ramil Madriaga. Ang sabi niya sa akin, it was duly blattered, no? At ang threat was directed against VP Sara and myself, no? Pero walang nasabi sa akin si VP Sara. At tanong nga sa akin ni VP Sara, sino ba yung Madriaga na yan, no? Bakit ako tinetrete niyang Madriagang yan? Yun ang pagtataka na may mga larawan na kasama siya ni VP Sara kasi politiko naman talaga si VP Sara, no? Talaga namang 32 million ang bumoto kay VP Sara, siguro sa kampanya at yung mga pictures na yan doon sa oath-taking, siguro hindi bababa sa 5 million ang merong larawan kasama si VP Sara. Resign, Sara, resign.
dapat nang mag-resign itong si Sara Duterte as Vice President because she has lost the moral ground to sit as the Vice President of this country. Dahil sa laki ng kanyang mga kasalanan, magmula pa doon sa mga intelligence funds at confidential funds na talaga namang halatang halata na wilaldas lang niya. At tungkol din doon sa mga expenses na milyon-milyon ng Office of the Vice President na ang mga naka-item ay sobrang laki ng mga procurement nila na sinasabi lang nila na nagkamali. Pwede ka ba naman magkamali ganun? Paulit-ulit nagkakamali ka? Milyon-milyon nagkakamali ka? Mga items na nagkakahalaga ng halos 10% lamang from the amount that you have placed in your expenses. Talagang halatang halata. No? Kaya dapat na itong si Sara ay mag-resign na. At itong affidavit ni Madriaga ay punong-puno ng mga katotohanan magmula sa mga detalye, sa mga pangalan at sa mga lugar. Talagang makikita mo yung mga detalye at yung mga pangyayari ay talagang makatotohanan. At kaya dapat ay itong si Sara ay mag-resign. At bakit naman siya papasyal doon sa 10 oras ng gabi, doon sa BJMP para kausapin itong si Madriaga sapagkat natatakot siya na ito ay ilabas. Nailabas na. Kaya ngayon ay talagang wala nang karapatan itong si Sara na maging Vice President. Kaya Sara, resign. Sara, resign. Dapat na mag-resign ka dahil wala ka namang alam. Napakababaw ng utak mo. Isa kang boba. Saksakan ka ng boba. Hindi ka marunong magsalita. Lahat na lang gusto mo basahin. Walang laman yung ulo mo. You cannot even speak straight English. You cannot expound your thoughts. Paano na yan? Wala ka man lang statesmanship on anything. Alam mo nung nandun ako sa United Nations General Assembly sa Doha, Qatar, yung mga ministers doon, ang gagaling nila magsalita. Pero sila, mga galing pa ng mga African countries yan, pero ang gagaling nila magsalita nang walang binabasa. Nakakausap namin na talagang based on their experience, yung kanilang thoughts, yung kanilang mga sinasabi, the way they explain, ang gagaling nila. Itong si Sara, napaka-boba, saksakan ng boba, walang alam. Kaya talagang hindi siya dapat maging Vice President. Buti na lamang at nahalata na natin kung ano pala ang qualities niya, kung ano ang capacity niya, kung ano ang mental state of mind niya. Talagang napakalayo, hindi po pwede talagang maging leader yung ganyan dahil boba, saksakan ng boba. At wala talagang alam. At bukod pa doon, indulgence tayo pa. Kaya dapat talaga, mag-resign ka na. Sara, mag-resign ka na. Ginugulo nyo ang Pilipinas. Puro kayo destabilization. Masama ang epekto sa ating bansa, pero sige pa rin kayo. Hindi kayo nag-iisip para sa bansa. Iniisip nyo, kaya nyo kasi gustong mag-resign si BBM o tanggalin si BBM, ay para makalibre kayo sa inyong mga kasalanan, para maitago ang inyong mga kaso. Kaya ganyan. Kaya kayo nagdi-destabilize. Kaya ikaw, Sara, dapat mag-resign ka na. Wala kang silbi. Boba ka. Boba, saksakan ng boba. Nananawagan ako sa ating mga otoridad na ilipat ng detention si Madriaga because of the propensity of Sara Duterte to order killings. Kung si Presidente Bongbong Marcos, si Lisa at si Martin nga ay inorderan niya na patayin. What more pa itong si Madriaga na nakakulong. Kaya dapat ay ilipat yan at bantayan ng gusto, pati sa pagkain. At baka siya ay lasunin. At baka rin siya ay patayin dyan sa riot dyan, sa BJMP. Kaya dapat ilipat yan sa lalong madaling panahon. Agad-agad ay ilipat. At yan ay bigyan ng proteksyon na hindi siya magagalaw ng kahit sino man. At mahirap na, baka yan ay patayin yan. Alam nyo naman, yung kanyang binabanggit doon sa kanyang affidavit ay mahilig magsalita ng ipapapatay. Kaya dapat yan ay talagang pangalagaan.